Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa 40 araw ng paghahanda para sa misteryo Pascual ni Kristo sa mga mahal na araw. 40 days simula sa araw na ito. Kaya naman, sinisimulan natin sa pagninilay tungkol sa paninindigan kay Jesus. Paninindigan kay Jesus. Sabihin nyo nga po, paninindigan. Oh, maganda, no? Maganda sa simula pa lang ng ating paghahanda sa mga mahal na araw, tanungin ang ating mga sarili, paninindigan ko ba si Jesus? Maganda yan, ano? Kahapon ang dami natin, di ba? Siyempre, Ash Wednesday, no? Sa mga susunod na araw, tingnan natin, no? Maninindigan pa ba yung mga nagsimula? Madalas kasi tayo, no? Magaling lang tayo sa simula. No? Sa mga nagsimba kahapon, magandang itanong, no? Paninindigan ko ba si Jesus? O hanggang simula lang ako? Ganito din yung sinasabi ni Moises sa ating unang pagbasa. No? Balikan natin yung sinabi niya. Ang ganda ng sinabi ni Moises. Sabi niya, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. O malinaw. Malinaw ang sinabi ni Moises, nasa inyo, nasa atin ang kapasyahan. Tayo ang mamimili. Tayo ang magdidesisyon. Tayo ang magpapasya. Kung pipiliin natin, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Totoo naman,
Totoo po na tayo ang magpapasya kung ano ang pipiliin natin sa buhay. Tayo ang namimili kung ano ang ating gagawin at gugustuhin sa buhay. Nasa ating mga kamay ang kapasyahan. Kaya kung naghihirap ka ngayon, ay, pasya mo yan. Desisyon mo yan. Kung malusog ka ngayon, ay, desisyon mo rin yan. No? Nasa iyo rin yan. No? Talagang ganun eh. No? Nasa kamay natin. Kaya nga magandang tanong, ano ang pinipili natin? Pero maganda ang babala ni Moises. Totoong nasa atin ang kapasyahan, pero ang kanyang babala, sabi niya, kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Malinaw ba yon? Kung pipiliin mo ang mahalin ng Diyos, kung pipiliin mong lakaran ang landas ng Diyos, mabubuhay tayong matagal at pagpapalain tayo. Ngunit, kapag tumalikod kayo sa Kanya, sabi pa rin to ni Moises, at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo, malilipol kayo. Talagang ganun. Kapag ibang Diyos ang sinamba mo, malilipol kayo. Talaga naman. No? Kapag ikaw ay humarap sa pagsubok, talagang masusubok ka kung sinong Diyos ang iyong kakapitan. No? Maraming nagipit, hindi sa Diyos kumapit. Saan? Sa patalim. Sabi ni ate kanina, Bombay. Totoo rin naman talaga. No? Talagang mapapakapit ka kahit kanino eh. 'Di ba? Yung mga napariwara ang buhay, bakit? Kanino kumapit? Yung mga naligaw sa buhay, kaninong landas ang tinahak? Ganyan eh. Kapag nahirapan na, kapag nasubok na, ano ang paninindigan mo? Samantala, sa ating ebanghelyo, una nang sinabi ni Jesus ang mangyayari sa Kanya. Sa pagsasabi ni Jesus, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay siya, ngunit sa 3 araw, muling mabubuhay. Kumbaga, binibigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patikim ng mangyayari bago pa ito mangyari. Di ba? Sinasabi na niya ang mangyayari bago pa ito mangyari. At dahil dito, sinasabihan niya ang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kung tutuusin, hindi na kailangan pag-isipan pa kung ano ang dapat piliin ng mga alagad ni Jesus. Dahil sinabi na niya kung ano ang mangyayari. Binigyan na niya ng patikim itong mangyayari. Kaya hindi mo na kailangan pag-isipan. Alam mo na dapat ang piliin. Susunod ba sila o hindi? Papasanin ba nila ang krus o bibitiw? Diba? Kung alam mong magkakasakit ka, sasabihin ko na, yung kinakain mo, magkakasakit ka. Pipiliin mo pa bang kainin yan o hindi? Totoo? Diba? Ganyan tayo eh. No? Alam mo na yung mangyayari. Masisira ang iyong pamilya kung maghahanap ka ng iba. Maghahanap ka pa ba ng iba o hindi? Dapat sana hindi. Pero bakit yung iba, pinipili pa rin, kahit alam nilang masisira ang pamilya? Alam mong
pag ikaw ay nagbulakbol at hindi nag-aral, hindi ka makakatapos. Alam natin yun, di ba? Pero bakit pinipili pa rin ng mga estudyanteng huwag mag-aral, magbulakbol, ubusin ang oras sa kung ano-anong bagay? Tapos sasabihin mo sa huli, no, pinabayaan ako ng Diyos, naghirap kami, hindi ka nag-aral. Sabi na sa'yo, di ba? Pag hindi ka nag-aral, hindi ka makakatapos. Pag hindi ka makakatapos, mahirap ang buhay. Ganyan tayo di ba? Kaya nga pinapakita sa atin ng Diyos, ikaw ang mamimili. Kaya nga alam niyo po, kapag tumatanggap ako ng mga maglilingkod sa simbahan, yan, no, dalang-dala na ako no? Sa dinami-dami rin ng mga lingkod na kinausap ko, na interview ko, sa una gusto nila, gusto nila. Maglilingkod ako, Father, kasi ang bait ng Diyos sa akin. Lagi kong tanong, talaga? Ibibigay mo lahat? Ay, opo, Father, lahat. Pag tinanggap mo, pag andyan na, pag tinatama mo, nagtatampo. Masubok lang ng kaunti, ayan, no? Nawala na sila. No? Nawala na. No? Ano ang paninindigan mo? Sino ang paninindigan mo? Mga kapatid, ngayong simula ng Kwaresma, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa kung ano ang kapasyahan natin sa buhay. Paninindigan ba natin ang Diyos? Pipiliin ba natin ang kasaganaan o kahirapan? Papasanin ba natin ang ating krus o bibitawan? Ang lahat ng ito ay nasa iyong kapasyahan. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Jesus, loobin mo ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Para sa ating Santo Papa, ang kanyang kabanalan, Papa